sa halos buong bansa. Posible naman ang mga panandalian o biglang buhos ng ulan dahil sa mga localized thunderstorms pagsapit ng hapon o gabi. Ayon naman sa Pag-asa, posibleng maantala o madelay ang pagpasok ng tag-ulan ngayong taon dahil sa aktibo pa rin ang El Niño sa bansa, ngunit papatapos na ito at papunta na tayo sa neutral condition, kung saan mas tumataas din ang tsansa na magkaroon ng La Niña ngayong taon. Karaniwang nagsisimulang tag-ulan tuwing huling linggo ng Mayo hanggang Hunyo. Ngayong araw ng Lunes, posibleng pumalo ang pinakamataas na heat index na 47 degrees Celsius sa may Apari, Cagayan at Dagupan City, Pangasinan. Aabot naman sa 45 degrees Celsius sa may Lawag City, Ilocos Norte, Iwan, Eastern Samar at Pili, Camarines Sur, at 44 degrees Celsius naman sa Macnotan, La Union, Tuguegarao City, Cagayan, San Jose Occidental, Mindoro, Virac, Catanduanes at Rojas City sa Capiz. Samantala, posible namang pumalo sa 43 degrees Celsius sa may Itiague, Isabela, Sangray Point, Cavite, Tanay, Rizal, Puerto Princesa City, Palawan, Cuyo, Palawan, Daig, Camarines Norte, Dumangas, Iloilo at Catarman, Northern Samar, at 42 degrees Celsius naman sa may Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Batak City, Ilocos Norte, Baler at Kasiguran sa Aurora, Olongapo City, Zambales, Masbate City, Iloilo City, Tacloban, Leyte at Borongan, Eastern Samar at Zamboanga City. Sa mga susunod na araw ay posibleng mabawasan ng mga lugar na nasa ilalim ng danger level na heat index dahil sa patuloy na paghina ng El Niño sa bansa. Ngunit magiging delikado at mainit pa rin ang temperatura sa maraming lugar sa ating bansa. Para naman sa lagi ng panahon ngayong araw ay magiging bahagyang maulap pa rin ang halos buong Luzon, ngunit posible ang ilang mga pag-ulan dulot ng mga localized thunderstorms sa ilang lugar sa Luzon, particular sa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon at Bicol Region. Posible rin ang mga pag-ulan sa may Quezon Province at Metro Manila pagsapit ng hapon o gabi. May mga thunderstorms din tayong namamataan sa Visayas, particular sa Iloilo, Bohol, Samar at Leyte Provinces, Antique, Negros Provinces at sa iba pang bahagi ng Eastern Visayas. Sa Mindanao naman ay magiging maulap ang kalangitan at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Davao Region, Zamboanga Peninsula, Soxardian at ilang bahagi ng Surigao Provinces. Ang mga pag-ulang ito ay dulot ng easterlies at ng mga localized thunderstorms. Samantala, patuloy nating binabantayan ang isang potensyal ng sama ng panahon na posibleng mabuo sa bahagi ng silangan ng bansa. Ngayon nga ay medyo may nakikita na tayong cloud clusters o kumpul ang mga kaulapan sa dakong silangan ng ating bansa at posibleng ito ang magiging hudyat ng pabumuo ng sama ng panahon na ito. Kung sakaling mabuo nga ito at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility, ay papangalanan ito ng Pag-asa bilang Agon, ang magiging unang bagyo ngayong 2024. May dalawang free weather models tayong ginagamit, ang ECMWF model at GFS model. Ito ang mga nagiging basehan natin sa ating ginagawang possible storm analysis sa ngayon. Kung ating i-analyze, magkaiba ang ipinapakita ngayon ng dalawang weather models na ginagamit natin. Ayon kasi sa ECMWF model, mabubuo ang sama ng panahon ito bilang low pressure area o hanggang mahinang bagyo lamang o tropical depression. Pagkatapos ay malulusaw na ito at magpapaulan na lamang ang remnants o trough nito sa bahagi ng Eastern Mindanao o Visayas. Ayon naman sa GFS model, ipinapakita na mabubuo ang sama ng panahon na ito sa pagitan ng Martes o Miyerkules ngayong linggo at posibleng maging ganap na bagyo pagsapit ng Biyernes o Sabado. Pagsapit naman ng linggo ay posibleng lumakas pa ito at posibleng maging tropical storm category na ito.